Pag-usapan ngayon natin ito, mga kababayan. Itong nabisto. Oo, nabisto dito kay pangalan na ito, kay Saldico. Di ba, nag-viral nung nakaraang buwan. Nag-viral yung mga male-maleta picture, di ba? Viral eh. Oo, sabi, andyan yung pera! Andyan yung bilyon-bilyon na ibinigay ko kay Bongbong Marcos! Andyan lahat yarn! Oo, andyan yan! Yun ang sabi ni Saldico. Kaso ngayon, mga kababayan, mukhang may problema. May problema ngayon si Saldico. Naalala nyo, mga kababayan, nung tinapik natin ito nung nakaraan, binanggit ko ho, na sana may makakuha ng detalye ng conduction sticker. Kasi hindi kita yung plaque eh. Pero kita yung conduction. Okay. So mga kababayan, meron akong wish granted. Yung wish ko ay nakakuha ko ng early Christmas gift at ang wish ko po ay natupad. Natupad po yung aking wish. Oo. Bakit? Kasi mga kababayan, lumabas na yung detalye tungkol doon sa sports car. Yung sa conduction sticker. Yan. Ito yun eh. Yan. Naalala ko, mga kababayan, nung pumutok tong issue na to, ang sabi ko, sana merong maglabas ng detalye tungkol sa conduction sticker na yan. So, ayun nga, wish granted. Wish granted. Kasi, naglabas na nga ng detalye. Oo. Naalala ko dati pa noon, sinabi ko sa live, sana, shoutout naman sa LTO. Shoutout sa LTO. Sana merong mag-leak ng impormasyon na yarn. Oo. Yun na nga, may nag-leak na nga, mga kababayan. Kasi naalala ko noon, kaya ako siya na-topic, kasi may nag-comment dito sa chatroom natin. Galing daw sa Davao. Ako naman, hindi ko masyadong kinakagat kasi, alam nyo kasi mga kababayan, yung conduction sticker, hindi naman yan identifier ng location eh. Hindi rin yan identifier ng posisyon sa gobyerno, hindi. Ang conduction sticker is parang temporary registration sa LTO yan. Hanggat wala ka pang rehistro, wala ka pang plate number, yan yung temporary number ng sasakyan mo. Kaya nga nagko-function din siya as plate number, di ba? Kapag bagong bili, yung coding mo nakabase doon sa last digit ng ng conduction sticker. So, yun ang talaga ang function ng conduction sticker. It doesn't signify anything. It doesn't say anything about your government position or the location where it is bought or whatever. So, malalaman mo lang dyan kung saan nanggaling yung sasakyan. Matitrace mo kung kailan pumasok ng Pilipinas, kailan siya binili, sino ang bumili. Makikita mo doon. Kasi lalabas yun sa application mo ng plaque. Apparently, itong kotse na to, wala pang application for a plate. Wala pa. So, ibig sabihin, nakatambak lang sa bahay yan. Malamang sa malamang, ginagamit lang yun pag madaling araw sa Skyway. Alam nyo kasi mga kababayan, itong sakit to ng mga may exotic vehicles eh. Sakit to ng mga naka-exotic. Hindi sila nagpaparehistro. Hindi sila nagpaparehistro. Pansinin nyo, karamihan ng mga naka-exotic, Maserati, Ferrari, etc. Dito sa Pilipinas, kapag sila na Lamborghini, hindi sila nakaplaka karamihan. Ang plaka nila, kung ano yung brand ng sasakyan. Makikita mo, plaka nila, logo ng Ferrari. Ganun. Or logo ng Maserati. Ganon. So mga kababayan, makikita mo lang yung mga yan. Mahalang insurance. Makikita mo lang yan pag madaling araw sa Skyway. So pag madaling araw mga kababayan, Saturday night, papunta ng morning. Yan. Sunod-sunod na yan, ang bibilis ng mga yan sa Skyway. Diyos ko, 42 kilometers. Nakukuha nila ng ilang segundo lang. Pero bilis sila sa Skyway, sobrang bilis. Ganun. So, one time, mayroon ako nakabutan, but this is a rare opportunity. Bihira ho ito, yung papunta ako ng Tagaytay. Nakabutan ko, sabay-sabay sila. Ganun, puro sports car. Pero early morning na yun, may araw na. So, bihira yun. Usually, madaling araw talaga sila. So, ang nakarehistro pa rin doon is kung sino yung nagpasok sa Pilipinas. Oo. So, ito na nga. So, nalaman na kung sino huling last touch. Oo.
Natukoy na ng Bilyonaryo News Channel ang sasakyang nahagip sa larawan ng umano'y mali-maletang kickback na idiniliver kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na inilabas ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Ayan. Sa eksklusibong ulat ni Joash Malimban sa Agenda Weekend ng BNC na beripika ang conduction sticker na UOL. UOL 960. Oo. Mula sa kuhang na larawan na tukoy na walang nakafile ng ongoing o finished application para sa plate number na kakakibat ng sticker sa LTO. So, mukhang secret pa to, hindi pa nire-rehistro mga kabayan. Panoorin ngayon natin yung video na yan. O, ito yun. Game. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay mali-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa Okay, wait. Iyan na natin. Bakit kaya hindi pa na nire-rehistro? First, kasi malamang sa malamang nabayaran na yung import taxes niyan. Malamang tinatago nila kung sino yung totoong identity. Or baka binili lang yan para... Oh my God, I don't know how to say this. Pero baka binili lang yan para maglinis ng pera. Yun ang pinakamalala dyan. Baka ha, hindi ko sigurado. Pero there is that possibility na ito ay binili para maglinis ng pera. So, we don't know. We don't know. Hindi pambente. Nabili na to kasi bahay na to. Bienasin. Bahay na to, hindi na to showroom eh. Bahay na to. So, binili to para panlinis ng pera. Malamang sa malamang. Hindi ko sinasabing yun ang intensyon ha. Yun lang yung immediate impression. Kasi ba't hindi mo nirehistro? Diba? May Maserati ka. May 20 million pataas kang pera. Nabayaran mo ng import duties nito, malamang sa malamang. Or baka nga ganun din, baka hindi pa nababayaran ng import duties nito. Kaya ayaw iparehistro. So, well, assuming na nabayaran ng import duties. Baka, kasi hindi mo pinarehistro, baka panglinis to ng pera. Common yan sa luxury cars, guys. Common na yan na nangyayari sa mga luxury cars. Kaya nga kung titignan nyo yung mga Diskaya, ang dami nilang luxury cars, di ba? Kasi naglilinis sila ng pera. Oo. Correct. SpongeBob, hindi lang sa sasakyan, pati sa art. Correct ka dyan. Ako, mahilig lang ako sa art, pero hindi ako naglilinis ng pera through art. Wala na naman akong pera nilinisin. Wala akong pera eh. But anyway. Pero it's one of the many ways the rich people are laundering illegally acquired money. Or illegally acquired money or money that they cannot declare. Tuloy natin. Owing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation, isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive. So, ito ngayon ang next step, mga kababayan. Si Socali Trading ang bumili. Ang pangalan ng Socali Trading ay nakarehistro sa DTI as a sole proprietorship.
So, binili yung sasakyan under a business name. Pwede naman yun. Walang problema doon. Under a business name. Pero, mga kababayan, since the identity of the business and the owner is not separate pagdating sa mga sole proprietorship, most probably, ang bumili niyan is the owner of the company. So, si Federico Jr. Guillem Datoon. Siya yung bumili. Kasi siya si Socali eh. So, siya yung bumili niyan. So, yun. Tuloy natin. Automotive Trading, Auto Accessories at General Trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippines. Laki ng tax nyo. 6 million ang tax, guys. Woo! So, bayad naman pala yung import duties niya. Ayan, oh. Bayad siya. 6.5 million ang tax ng sasakyan, guys. Grabe. So, kung reseller ka, isasama mo yung tax. So, mga nasa 27 million. Shucks. Pero nabili niya ng 20 million lang eh. So, baka kasama na rin. Baka diba? Ewan ko, baka nakipag-usap na lang doon sa seller, diba? So, tapos, cleared by PNP noong July 12, 2023. Reported to LTO as stock on July 11, 2023. Okay? Wala sa wanted or stolen list. Okay? Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024 ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang manoy delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Tapos, unboxing. Tapos, unboxing, guys. Kasi, ang sinasabi ni Zaldico, nag-deliver daw sila ng pera kay Bongbong Marcos, 1 billion, no? 1 billion na nakasulat dyan. Nag-deliver daw sila ng 1 billion noong November 29, 2024. Kaso, mga kababayan, na-deliver yung sasakyan December 18, 2024. Di ba? Oo. December 18, 2024. So wait lang. Paano mangyayari yung November 29 kung hindi pa pala nilalabas yung sasakyan? November 29. Oo. Inilabas daw siya, December 18 eh. Ayan December 18, 2024. Oh, so paano? Paki-explain. Nag-time travel na naman tayo? Nag-Avengers na naman tayo, guys? Nag-Avengers na naman tayo? Gumamit na naman tayo ng time stone? Nag-back to the future tayo? Oo. Ginamit yung sasakyan ni Zaldico. Ginamit itong Maserati na to. Nilagyan ng mga rocket ship. Nilagyan ng rocket. Tapos nagbili sila para bumalik sa time. Ganon? Ganon ba nangyari? Oo. Ginawa sa Skyway. Ganyan. Ay, Diyos ko. My goodness. Ume-endgame na si Saldi. Ume-endgame na si Saldi. Oo. Paano sila nag-deliver ng November kung December 18 pa lang nilabas yung sasakyan? 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5. Wala raw indication na at least on paper, wala raw indication na ginamit yung sasakyan before December 18, 2024. Mga kababayan, syempre may mga DDS dyan na tatanga-tanga. Sabihin nila, papel lang naman yan, paano kung in-advance yung sasakyan? Oo. Bobo ba kayo?
Walang dealership na magbebenta ng advance ng sasakyan bago dumating yung pera. Bobo ka ba? Sinong dealership ang gagawa nun? Kasi paglabas na paglabas pa lang yan sa showroom, eh babagsak na ang value nun. Saan kayo nakakita ng papeles na tupalo? Walang ganun, boy. Ang nalilate, yung plaka, tsaka rehistro. Nalilate yan. Nalilate talaga yan, mga 3 weeks. Noon nga, buwan pang iniintay eh. Noon nga, buwan pang iniintay, pero at least ngayon, weeks na lang. So, kung sasabihin itong mga DDS na malay nyo, in-advance yung sasakyan, tapos sinuli na lang yung papeles, kalukuhan nyo. Napakalaking kabobohan nun. Walang dealer ang papayag dun.